Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakahiga siya ngayon sa hospital bed na halos hindi rin makapaniwala sa nangyari. Parang sasabog na ata ang utak niya sa kakaisip sa mga masasakit na katotohanang isinampal sa kanya ng harap-harapan. Kasama niya ngayon ang kanyang pinsan na si Ian. Nasa isang hospital siya ngayon at pinapalinis ang natamo niyang sugat kagabi. Pero hindi niya alintana ang sakit na dala ng sugat na iyon. Bagkus ay may mas masakit pa. Ang sakit na damang-dama niya sa puso niya ngayon. Hanggang ngayon ay wala pa rin pakiramdam ang kanyang binti. Naalala na naman niya ang araw ng pagkakakidnap sa kanya. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Pera ba? Kung pera, nagkakamali kayo dahil wala akong maibibigay sa inyo. Sino ba kayo? Ba't niyo ako kinidnap? Sambit niya sa mga taong nasa harapan niya sa sandaling iyon. Nakita niyang bumulong ang isang matangkad na lalaki sa tainga ng isang may edad na lalaki na nakatayo mas malapit sa kanya. Ikaw, wala kang maibibigay sa amin, pero ang ama mo meron. Noong una hangarin ko lang talaga na patayin ka, pero nagbago ang isip ko. Peperahan ko muna ang pamilya mo bago kita ilibing ng buhay sa lupa. Mas lumapit pa ang may edad na lalaki sa kanya at itinaas sa kanyang baba. Ako? Papatayin mo? At bakit naman? Wala naman akong atraso sa'yo. Hindi nga kita kilala. Wika niya. Maladimonyo itong ngumiti sa kanya. Inabutan pa ito ng nakasinding sigarilyo ng isang lalaking nasa likuran nito. Kinuha naman ito iyon na may edad na lalaki. Hinitit at binugas sa mukha niya. Napaubo naman siya dahil sa dami ng usok na naamoy niya. Kung gayon magpapakilala muna ako sa'yo, Leo del Carmen. Ako nga pala si Don Luis. At bakit naman hindi kita papatayin? Inagaw mo ang kaisa-isang babaeng nilaanan ko ng oras at pera. Walang hiya talagang babaeng yon. Pero alam mo bang isang gabi kinidnap ko siya? Pinagsawaan ko ang babae mo. Paulit-ulit na ginamit at pinarausan. Maraming beses akong nilabasan at alam mo ba na pangalan mo ang sinisigaw niya habang ako ang pumapaibabaw sa kanya? Nalaman ko palang buntis siya at may posibilidad na akin ang dinadala ng babaeng yon. Natahimik naman siya. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit hindi siya ang tanungin mo, Del Carmen? Pero hindi na nga pala pwede. Dahil hanggang dito na lamang sa isla ang buhay mo. Napakasama mo. Napakaganda naman pala talaga ng legal mong asawa, Mr. Del Carmen. Pagkatapos kitang patayin, siya naman ang kikidnapin ko at gagawin ko sa kanya kung ano ang ginawa ko kay Laila. Mukhang masarap ang legal mong asawa. Mukhang mas mag-i-enjoy ako sa kanya. Nakangiting wika nito sa kanyang harapan. Hayop ka! Huwag mong gagawin kay Isabel yon. Ako na lang ang patayin mo. Huwag mo nang idamay ang asawa ko sa kahayupan mo. Galit niyang sigaw kay Don Luis. Humalakak naman ito ng malakas. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng ginawa niya sa akin. 2 beses na kitang pinagtangkaan. Swerte mo't may nagliligtas sa'yo. Galit na wika nito sa kanya. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ng Don sa sandaling iyon. Hindi ka magwawagi. Darating ang araw na ikaw naman ang magdudusa. Mapapatay mo man ako ngayon. Pero mabubuhay kang dala-dala sa konsensya mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Nagtawa na naman ang lahat ng mga tauhan ng Don nang marinig ang sinabi niya. Ako? Sa tingin mo, makokonsensya ako? Hindi lang ikaw ang kauna-unahang taong biniktima ko. Sino sa tingin mo ang may pakana ng mga pagkidnap for ransom? Ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga taong hindi nakakapagbigay ng ransom? Naiiling na wika nito. Natahimik naman siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata.
Ang tanging naisip niya ay si Isabel. Sa pinakahuling pagkakataon ay hindi man lamang siya nakahingi ng tawad. Sa lahat ng ginawa niya sa asawa niya, naisip niya si Laila. Gusto niyang masagot nito ang lahat ng katanungan sa isip niya. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa kanya. Mamamatay siyang walang kwentang tao. Walang kwentang asawa at ama sa mga anak nila ni Isabel. Bakit nangyayari sa kanya ang mga bagay na ito? Ito ba ang plano ng Diyos sa kanya? May maayos na buhay. Pamilyado na siya. Pinili niya ang kirida niyang buntis. At ngayon, ito ang kinahinatnan niya. Sobra siyang nagsisisi. He wasted his life for nothing. Ngayon lamang ba niya na-realize na puro kamalasan ang hatid ni Laila sa kanya? Una, yung mga pagtatangka sa buhay niya. Pangalawa, ang paghihirap niya ng dahil sa daddy niya, including this current situation. Napapatayin ang mga pangarap niya sa buhay. Ang pangarap na makabawi sa lahat ng kasalanan niya, sa lahat ng taong nasaktan niya at binaliwala niya. Hey, okay ka na ba? Bayad ang bills mo rito. Bukas pwede ka nang lumabas. Bigla siyang bumalik sa kasalukuyan nang marinig ang boses ng pinsan niyang si Ian. Bro, kumusta si Isabel? I don't know. Nandito ako, magkasama tayo. Paano ko malalaman, hindi ba? Direktang tanong nito sa kanya. Please bro, I need to know if she's okay. At ang mga anak namin. Nagmamakaawa niyang sambit sa pinsan. Hindi ko rin talaga alam bro. Mukhang huli na ang pagsisisi mo. Sana noong bago pa lang kayo ng babae mo, nagawa mo na magsisi. Naiiling na sambit ni Ian. Kung una pa lang hindi ka naging bulag. Kung una pa lang ay pinahalagahan mo na si Isabel. Idi sana hindi nangyari ang lahat ng to. Nagagalit nga ako sa kanya. She put her life on stake because of you. Nakakainis si Isabel. Bakit itataya niya ang buhay niya sa isang walang kwentang tao na kagaya mo? Kung ako si Isabel, itinulak pa kita malapit kay Don Luis. May bahid na galit sa boses ni Ian habang kinakausap siya nito. I'm so sorry bro. Ang laki ng kasalanan ko kay Isabel. Hindi lang sa kanya. Sa pamilya niya. Sa aming mga Del Carmen rin. We would never tolerate what you did and now I realize Tito should punish you. Wika nito. Para siyang naputulan ng dila sa mga oras na iyon. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda at kabait si Isabel? Kung sa ibang babaeng asasin mo ginawa yan, itinapon ka na sa basurahan noon pa. Pero si Isabel, she has a golden heart. She even sacrificed her freedom para sa pamilya niya. She even sacrificed her heart and the life of her children just for you. Hinayaan ka niya sa babae mo dahil doon ka masaya. Kahit na ang puso niya ay nagkadurog-durog na. Galit na wika nito. Kaliwat kanan siyang sinampal ng katotohanan sa sinabi ni Ian. You know, how about kung ako na ang mag-aalaga sa kanya at sa mga anak mo? Paano kung ikakabit ko sa kanya ulit ang pangalang Del Carmen? Wika nito sa kanya. No, don't do it bro. Bakit? Dahil nasasaktan ka? Just don't do it. Nagsisisi na ako bro. Magsisisi ka talaga ngayon bro. Lalo na't mas galit ngayon si Tito. Dahil sa nalaman niya ang rason ni Don Luis na yun. Anito muli siyang natahimik. Bro, may posibilidad na hindi ako ang ama ng dinadala ni Laila. Mahina niyang sambit. Siyempre naman, may posibilidad talaga yan na hindi ikaw ang ama. Lalo na't inagaw ka lang rin naman niya. Kaso tanga ka lang talaga. Kahit na mas matanda ka pa sa akin, you deserve it from me. Para matauhan ka naman dyan. Go back to the hospital, run a paternity test, at kapag nalaman mo na ang resulta, maglaho ka na sa buhay ng babae mo. That's your first step if you want to repent. Mahabang salaysay nito. Tumango naman siya. He should never be back from his old mistake. Nagbulag-bulagan siya sa ugali nito noon. Hindi na mauulit pa.
Lalo na't hindi nito sinabi sa kanya ang nangyari nito at ipapaako sa kanya ang dinadala nitong hindi pa sigurado kung sa kanya ba talaga o hindi. Aalis na ako. Eto ang pera. Gamitin mo para sa DNA test. Wika nito sa kanya sabay abot ng isang bundle ng pera. Salamat bro. Binigay ko yan para matahimik ka na. Hangad ko rin ang kaligayahan mo kung nagsisisi ka. Pero si Isabel pa rin ang magdidesisyon sa lahat. Sa tingin mo, patatawarin ka niya after all? Speechless. Sige, alamin mo yan. Wika nito sabay alis sa kwartong iyon. Pagsisisi. Tahimik lamang siya dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mami niya. Naiiyak ito na makita siya. Anak, akala ko mapapahama ka na. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng mami niya. I'm fine, ma'am. Si dad. Nalungkot ang mukha nito nang binanggit niya ang pangalan ng ama. You know your dad. Malaki ang tampo sa iyo nun. Malungkot na wika ng ina niya. Ma'am, ang laki ng kasalanan ko sa inyo at lalong-lalo na kay Isabel. Tumango naman ito at hinawakan ang magkabilang palad niya. Oo anak, noong sinaktan mo si Isabel, ay parang sinaktan mo na rin kami. Pero anak kita, kaya magagawa kitang patawarin. Lalong-lalo na dahil nagsisisi ka na. Pero anak, kakambal ng pagsisisi ay ang pagbabago. Ipakita mong nagbago ka na. Hindi lang sa amin kundi pati sa Panginoon. Hindi man sa ngayon pero darating ang araw ay sasagot siya sa mga hiling mo sa kanya. Malumanay nitong sambit sa kanya. Napayakap siya sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Yes, ma'am. I'm sorry again. Aniya sa kanyang ina. Mag-iingat ka anak. Don't trust anyone. Isa kang Del Carmen. Hindi natin alam kung sino ang may lihim na galit sa atin, lalo na sa larangan ng negosyo. Tumango naman siya sa ina. He is also blinded by power, thinking that wala ng taong nanaisin na makabangga sila dahil sa apelyidong kaakibat ng pangalan nila. Palihim siya magpapatest ng paternity test sa hospital kung nasaan si Laila ngayon. At kung positive ang maging resulta, magsusustento siya sa bata. Pero simula ngayon ay gagawin na niya kung ano ang tama at kung ano ang gusto niya. Hello Kathy, kumusta na si Isabel? Tanong niya kay Kathy. Tinawagan niya ito. I don't know. Hindi naman ako ang doktor, no? Pagsusungit nito sa kanya. Kilala niya si Kathy. Kapag naiinis o nagagalit ito, ganito ito kung magsalita. Kathy, please. Anong please ka dyan? Malapit na mapahamak ang kaibigan namin dahil sa'yo. And now you're acting like a caring and responsible husband? Naku, Leo. Kahit pinsan pa kita, masasaktan ka talaga sa akin. Pinaalis na nga kita rito kanina sa ospital dahil alam kong matatamaan ka lang sa amin rito. Wika nito sa kanya. Please, Gus. Okay lang ba talaga siya? Ang mga anak namin. That's bullshit. Hindi ko matanggap na itataya niya ang buhay niya for someone like you. Ano ba pinakain mo sa kaibigan namin? Pati code ng organisasyon namin, hindi niya sinunod. Bulyaw nito sa kanya at ibinaba na ang tawag. Ngayon pati mga pinsan niya na malalapit sa kanya ay galit na rin sa kanya. Sino pa nga ang tatawagan niya ngayon? Pati ang mga close friends niya ay iniiwasan siya dahil ayaw ng mga asawa ng mga ito na sumama pa sa kanya. Napapailing siya. Realize that napakalayo niya kumpara sa mga ito. Pinahalagahan ng mga ito ang kasal na hindi niya ginawa kahit na 3 taon na silang kasal ni Isabel. Isabel, I promise to love you till my last breath. Pangako, tatanda tayong magkasama. I'll be by your side through happiness and tears. And even where things get worse, I'll continue to love and respect you as my wife. Nagagalit siya sa kanyang sarili habang naaalala ang mga pangako niya sa asawa. Ngunit wala siyang natupad sa mga pangakong yun. Isang kasalanan ang pinili niya. Nasaktan niya ito at hindi binigyan ng respeto.
Ngayon nararamdaman niyang tuluyan na itong mawawala sa kanya at pakiramdam niya at hindi na sila muling magkikita pa. At alam niyang habang buhay siyang miserable. Umakyat siya sa pribadong kwarto ng hospital na pinagdalhan niya kay Laila. Ngunit nang buksan sana niya ang pintuan ay nakalak na iyon at wala ang pangalan ng babae at doktor nito na nakasulat sa tarhita ng pintuan. "Nurse, nasaan ang pasyente rito?" Tanong niya nang may dumaan na nurse. "Ano po ang pangalan?" "Laila Rivera." Teka po. Sumama na po kayo muna sa akin sa nurse station." Wika nito sa kanya. Tumango naman siya at sumunod sa likuran ng nurse patungo sa nurse station. May binuklat itong malaking notebook. Sir? Laila Rivera po? Inilipat na po siya sa public government hospital. Noong isang araw pa po." Seryosong wika nito sa kanya. Lihim naman siya nagtaka. He already paid millions in this hospital. Pagkatapos ay paalisin lang ang pasyente. Nagpasalamat siya sa nurse at bumaba siya sa mga klinik at pinuntahan ang doktor na nag-asikaso sa kanila noon. Mabuti na lamang at naroon ang doktor sa klinik. "Mr. Del Carmen, what can I do for you?" Nakagiting tanong nito nang makita siya. "Doc, magtatanong lang po ako. Si Miss Rivera, sinabi sa akin ng nurse na lumipat na raw sa ibang hospital?" Aniya. "Yeah, that's true. May problema po ba, Mr. Del Carmen?" "Kasi Doc, nag-advance payment na po ako para sa 3 months stay niya rito." Wika naman niya. Yun ba? Tinawag sa may-ari ng hospital, si Mr. Lucas Del Carmen. Kinuha niya ang deposit ninyo at pinalipat sa ibang hospital si Miss Rivera." Sagot naman ito sa kanya. Napamura siya sa loob ng isip niya. Saang hospital po siya inilipat? Tanong naman niya. Wait, let me check her records. Sa Lico Hospital." Wika naman ito sa kanya. Nagpasalamat siya at nagpaalam na muna sa doktor. Bago siya pupunta sa hospital ni Laila, ay dadaan na muna siya sa bahay nito sa squatter. Cash ang bayad sa kanya ng buyer ng kondo niya, kaya ang natirang pera ay iniwan na muna niya sa nanay ni Laila. Kukunin na muna niya ang perang iyon para sa araw-araw na gastusin niya. Ang perang iniwan naman sa kanya ni Ian ay ibabayad niya sa paternity test. Sumakay siya sa taxi patungo sa bahay ni Laila. Nang tumapat ang taxi sa tapat ng bahay ng babae, ay kaagad na dumungaw ang mga kapitbahay ng mga ito na tila may inaabangan ang mga ito. Bumaba siya at tumuloy na lamang sa loob ng bahay ni Laila. Ngayon lang siguro nakakita ng taxi ang mga ito, kaya ganun na lamang kung makaabang na para bang giraffe na ang kahabaan ng mga leeg ng mga ito. "Magandang umaga po," bati niya sa nanay ni Laila na inabutan niyang nagsasaing. Tila binahusan ito ng malamig na tubig nang makita siya nito. "Nabalitaan namin sa news na nakidnap ka raw, iho." Wika nito habang pabalik-balik ang tingin sa paligid ng bahay na tila nag-aalala ito ng labis. Nailigtas na po ako. Teka po, nasaan na po ang mga gamit ko?" Tanong niya nang sundan niya ng tingin ito. Ngayon lamang niya napagtanto na napakaluwang na ng bahay ng mga ito kumpara dati noong dinala niya ang mga gamit niya. Wala na ang kanyang set ng sofa, dining table at mga upuan, aircon, kama, appliances at marami pang iba na hindi niya halos matandaan pa. Iho? Nasaan na po?" "Iho, ibinenta na namin noong isang araw. Wala kasi kaming pambayad ng tuition sa mga kapatid ni Laila. Kaya ibinenta ko na lang ang mga gamit mo. Iho, babayaran ko na lang yon kapag may kita na sa grocery." Mahabang sambit nito sa kanya. Naupo siya sa lumang dikahoy na upuan dahil hindi makapaniwala sa nagawa ng mga ito. Hindi pa ba natatapos ang kamalasan na dala ni Laila sa buhay niya? Pati pamilya nito ay nagawang ibenta ang natitirang gamit niya mula sa kondo. Inutusan kasi ni Laila na kapag may kailangan kami, ibenta na raw muna namin ang mga gamit ninyo. Wika naman ito. "Gamit ko po iyon at hindi kanya." Malungkot niyang saad rito. Maniniwala pa ba siyang mababayaran ng mga ito ang gamit niya? Ang nakakainis at nakakaiyak talaga. Ang tanging naiwan sa kanya ay sama ng loob.
Sorry talaga, iho. Walang-wala rin kasi kami. Kukunin ko na lang po ang perang iniwan ko sa inyo. Wika niya rito. Kahit yun na lang po, aniya. Muli itong natigilan at nakita niya ang paglunok nito ng sariling laway. Iho, ginawa ko na munang puhunan sa grocery. Babayaran ko na lang sa katapusan. May pagmamakaawang wika nito. Napamura naman siya. Napahagulhol naman ang ina nito nang makita ang reaksyon niya. Iho, patawarin mo ako. Wala akong choice kundi gamitin na muna. Humahagulhol na wika ng ginang. Gusto niya magwala dahil sa inis at galit. Naiiyak na rin siya sa labis na konsumisyon. Akala niya ang mga gamit lamang niya ang kinuha mula sa kanya. Ngunit pati pa pala ang perang iniwan niya. Ay ang laki niyang tanga. Nagtiwala siya kaagad sa ina ni Laila na mukhang mabait rin katulad ng anak nito. Ngunit mas malala pa ata ito kaysa kay Laila. Hindi ko talaga sinasadyang gamitin ang pera mo, iho. Hiniram ko lang naman hanggang sa katapusan lang, pangako. Humahagulhol pa rin itong sambit. Kailan ang katapusang yon? Marahil ay sa katapusan ng mundo. Sigaw niya sa kanyang isipan. Tumayo siya at walang imik na naglakad palabas ng bahay. Laylay ang kanyang mga balikat sa sandaling iyon. Literal talaga na sa kangkungan siya pupulutin sa ginawa ng mag-iina sa kanya. Mabuti na lamang at may natira pa siyang grill house at butik. Kahit na papaano ay makakaipon pa siya para makapagsimula na naman. Pagkatapos ay iiwasan na niya ang mga taong ito na walang ibang alam na gawin kundi ilustay ang pera niya. Ano na lang ang nangyari kung hindi pinutol ng kanyang ama ang lahat ng bank accounts niya at assets? Iho, sandali lang. Malakas na hiyaw ng ina ni Laila. Nasa gate na sana siya palabas nang hinabol siya nito. Bakit po? Kung kailangan niyo po ng pera, wala na po ako nun. Kahit piso ay wala po ako ngayon dahil po sa inyo. Kumain ka na muna, iho. Mukhang hindi ka pa kumakain. Halika na ulit sa loob. Kahit na pampalubag loob ko lang sa'yo. May niluto akong ginisang kangkong. Huwag na lang po. Nabusog na po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Seryoso niyang sambit sa ginang. Pakakainin ba naman siya ng kangkong? Bago siya pumunta sa ospital ay dumaan na muna siya sa karinderya sa kanto. Sa totoo lang ay gutom na talaga siya sa sandaling iyon. Teka, hindi ba't isa ka sa anak ni Lucas del Carmen? Maang nasambit ng isa sa mga serbidora ng karinderya. Ha? Ako? Hindi, baka kamukha ko lang. Sagot naman niya sa babae. Siguro nga. Hawig ka kasi sa anak niyang pangalan na si Leo. Nabasa ko sa magazine na binili ni ate noong isang araw. Ayun oh. Nakasabit ang magazine sa dingding. Sambit nito habang inginunguso ang magazine na nakadikit pa sa dingding ng karinderya. Nakadisplay pa talaga ang mukha niya at ng iba pang mga pinsan niya doon. Nakita rin niya ang mukha ng nakakabatang kapatid na si Lax. Idolo kasi na may-ari ang mga Del Carmen dahil sa sipag at pagiging magaling na negosyante at bonus pa ang kagwapuhan. Kinikilig na sambit ng babae sa kanya. Magkamukha talaga kayo ni Leo, sa totoo lang. Paulit na sambit nito. Oo, maraming ang nagsasabi niyan. Sambit naman niya rito. Imposible nga lang na ikaw si Leo dahil hindi naman iyon o-order ng sari-saring gulay at hihingi pa ng libreng sabaw. Natatawang sambit ng babae sa kanya. Muntik na siya mabilaukan sa sinabi ng babae. Mahal? Mahal, ikaw nga. Umiiyak na wika ni Laila nang makita siyang nakatayo sa gilid ng kama nito. Natutulog ito kanina at bigla na lamang naalimpungatan nang makaramdam siguro ng may nakatitig rito. Punong-puno ang kwartong iyon. Napakaraming taong nakaratay sa kama. May mga sanggol na umiiyak. May mga matatanda at batang nakahiga sa hospital bed na iyon. Nagtitiis sa init ang mga pasyente at mga bantay ng mga ito. Nanatili siyang nakatayo at nakatitig lang sa babae. Nabalitaan ko anong nangyari sa iyo, mahal. Salamat naman at ligtas ka na. Alam kong ako ang una mong pupuntahan, mahal. Ilipat mo na uli ako sa private, please. Napakainit rito at walang lasa ang mga pagkain. Tingnan mo ang mga tao rito, oh.
siksikan at napakabaho. Reklamo naman ito. Pwede ba? Tigilan mo na yung kaartihan mo. Makinig ka. Pumunta ako rito hindi para pakinggan yung reklamo mo o ilipat ka sa pribadong hospital. Pumunta lang ako dito para sabihin sa'yo na nagising na ako mula sa isang bangungot. Baka hindi mo alam na si Don Luis ang nagpakidnap sa akin. Kilalang kilala mo siya, hindi ba? Tila nahihirapan siyang huminga dahil sa tindi ng gigil niya sa babae. Tanggap niya ang pagkakamali niya. Alam niyang napakagago niyang tao for breaking up with his legal wife. But realization starts when everything started to change. Masarap ang bawal, pero yung inaakala niyang mas masaya sa piling nito ay sa umpisa lang pala. Dahil nang unti-unti niyang nakilala ang babaeng kinakasama, ay doon niya na-realize kung ano at sino ang sinayang niya. Mahal, huwag mo naman sabihin yan. Sinong Don Luis? Hindi ko siya kilala. Sinungaling ka. Alam mo kung ano at sino siya sa buhay mo. Dahil sa ginawa mo sa kanya, ako ang binalingan niya. Sabihin mo nga sa akin, Layla, masaya ka ba kapag binibigyan ka niya ng pera at regalo? Pinaasa mo siya. When you met someone who is more capable than him, you didn't hesitate to dump him. You think it's just easy for him to let go of someone he invested his money and time with? Bulyaw niya rito. Naiiyak na ang babae ngayon, pero wala siyang pakialam kahit na maraming nakatingin sa kanila. Ano pa ba ang nangyari sa inyo, Layla? Tanong niya, gusto niyang malaman ang katotohanan mula sa bibig nito. Umiling naman ito. Walang nangyari sa amin. Are you sure about it? Humagulhol itong bigla. Bakit, Leo? Iiwanan mo ba ako dahil sa nangyari sa amin ng lalaking yon? Oo, pinuwersa niya ako. Isang bagay na ayaw ko, pero nakuha niya dahil napakasama niyang tao. Ano ngayon, Leo? Iiwanan mo na ako at babalikan mo ang asawa mo? Anong klaseng tao ka, Leo? Sa tingin mo ba tanga ang asawa mo para tanggapin kang muli? Bakit naman kita iiwanan dahil may nangyari sa inyo? Iiwanan kita, Layla, dahil mahal ko ang asawa ko. Naging tanga at gago ako. Hindi ko siya pinahalagahan. Pero sa tuwing magkasama tayo, siya ang laman ng isip ko. Alam mo ba kung bakit? Her love is pure and genuine, and I never felt that with you. Anong klaseng ugali meron ka, Layla? Mahal mo ako dahil mayaman ako, hindi ba? Wika niya sa humahagulhol na babae. Hindi, Leo. Mahal kita at wala akong pakialam sa pera mo. Nagmamakaawa ako, Leo. Huwag mo akong iwanan. Hindi mo ba mahal ang pera ko? How about this? Inabot niya ang cellphone niya sa babae habang nakaplay ang video na pinakita ni Katis sa kanya. Kuha ito sa isang restaurant na kasama si Layla at ang mga kaibigan nito. Don't you dare lie to me, Layla. Tumalikod siya ngunit mabilis itong kumilos at yumapos sa kanya. Humahagulhol ito habang nagmamakaawa sa kanya. Maawa ka sa aking mahal. Ang anak natin. Hahayaan mo bang makunan ako? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo kapag babalikan mo ang asawa mo? Sambit nito sa kanya. Sa akin ba naawa ka? Ngayon, gusto mo ulit akong hawakan sa leeg? Do you think I will stay with you? Ako na ang pinakatanga at pinakagago kapag gagawin ko pa yon. Listen, ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo sa sarili mo. At yung dinadala mo, dapat mong alagaan yan at maging isang mabuting ina. Kahit yun na lang ang gagawin mo sa kabila ng lahat ng mga ginawa mo sa buhay mo. Wika niya sa babae. Kinalas niya ang mga braso nito na nakayapos sa kanya at naglakad papalayo kay Layla. Naluluha siya. Hindi naman bato ang puso niya kahit na galit siya rito. Pagkatapos ng komprontasyon nila, tila nawala ang bigat sa dibdib niya. Bago siya pumunta sa ward ni Layla kanina, ay kinausap na niya ang doktor nito tungkol sa paternity test. Ibinigay niya ang email dito para doon ipadala ang resulta. Sinabi rin niya na maging private sana ang resulta at walang makakaalam, na nag-request siya for DNA test.
Muli niyan tinawagan si Ian. Ngunit off na ang CP nito or block na ang number niya rito. Lahat ng kaibigan ni Isabel ay galit na galit sa kanya. At dapat lang iyon sa kanya